guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga ay isi-share ko sa inyo yung talagang top 10 na worst harassments nga na sinesend ng mga abusadong agent. At alam ko naman na halos lahat ng mga nag-a-apply ng loan online, mga nakapag-try na, ay hindi may iwasan na makatanggap ng mga kung ano-anong salita, mga masasakit na salita, at talagang nakaka-depress nga. Lalo na kung ikaw lang mag-isa sa pamilya mo, wala kang katuwang, tapos ganyan pigagawin ng mga masasamang ugali na agents na yan. So ayun, kung interesado kong malaman or makita pa kung ano yung mga harassments na natatanggap nga ng ibang tao, ay ikinumpile ko nga yan at babasahin natin yan dito sa my video na to. So ayun, magkukwentuhan tayo at take note, sasabihin ko din dahil nag-search ako online kung ano nga ba yung mga link na pwede nyong puntahan at kung saan kayo pwedeng mag-report. Kung kayo talaga ay na-experience nyo yung ganitong mga iba't ibang klase ng harassment. So ayun, ilalagay ko dito sa my video na to yung mga links na yan kung saan kayo pwedeng mag-report. Kaya panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para naman ma-report nyo yung mga grabing maningil na mga agents, lalo na hindi naman sila legit. So ayun, makakarma din yung mga yan, kaya umpisahan na natin. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa my YouTube channel ko, ay wag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next upload ko. At sumali ka na din sa my Gcash giveaway ko worth of 1,500. Kada buwan yan, sumali ka na, napakadali lang ng mechanic. Kailangan lang lagi kang updated sa mga ina-upload ko at wag mo akong kalimutang i-PM sa may Facebook page ko. Ayan, 5 ang mananalo ng 200 pesos at 10 ang mananalo ng 50 pesos. Lahat ng yan sa may Gcash ko sa inyo ibibigay. Ayan, hindi mawawala ang cellphone giveaway dahil ako po ay 50,000 subscribers na. Thank you so much sa may mga patuloy na sumusuporta sa akin. God bless po sa inyong lahat. At ayun, basahin nyo na lang yung mechanics dyan sa may Facebook page ko. Napakadali lang din at baka ikaw na yung manalo na to. So ayun nga, simulan na natin. Meron na nga din pala akong nagawang video dyan kung paano mag-report ng mga harassment at mga threats dyan sa MySec. Panoorin nyo na lang yung video ko dito para sa step-by-step process. Pero sasabihin ko din yung iba pang links na pwede nyong puntahan para makapag-report nga kayo at matanggal na itong mga loan sharks na to. At meron nga sa aking mga nag-PPM sa my Facebook page ko at isinesend nila yung talagang grabing mga harassments na natatanggap nila na talagang nade-depress na yung tao at walang malapitan kahit pamilya nila ay hindi sila matulungan. At ito na nga yung una. Ayan, anong plano mo dito sa utang mo? Sige, ganito na lang. FB friend at phonebook mo na lang ba ang gusto mong tawagan ko? At igawa ka ng GC kasama tong phonebook mo at FB friends mo. So, dito dinamay na pati yung mga friends mo sa Facebook. Kaya ang masasuggest ko sa inyo, kapag meron kayong utang ay make sure na nakalock yung Facebook mo, or kung hindi naman ay mag-deactivate ka na lang muna kung wala ka talagang pambayad at lumagpas ka na ng sobra sa may due date mo para hindi ka na nila ma-search sa my Facebook. At pag kayo ay maglo-loan nga online, i-limit nyo lang yung mga nakasave dyan sa may phonebook nyo na 3 to 5 lang na mga numbers para wala na din silang panakot sa inyo na kukontakin kahit na hindi mo inilagay sa my references mo. So, ganun na lang yung gawin nyo pagka kayo ay nakapag-loan nga at sinabihan kayo ng ganito. So, hindi na kayo matatakot. At ang dagdag pa niya, tatawagan ko at gagawan ka ng GC ngayon. Kung hindi mo pa kaya ng full, ay mag-extension ka muna ngayon ng 784 pesos lang. So dito, hindi ko kayo ine-encourage na mag-extension ng mag-extension kasi ganun pa rin naman, tutubo pa rin naman ng tutubo yan. Kung wala ka na talagang pambayad una bes, pwede kang mag-off SIM and then bayaran mo na lang pagka nagkaroon ka na ng pambayad. At least hindi ka madedepress. Ayan, walang tatawag ng tatawag sa SIM mo, wala kang mare-receive na kahit na anong text. At deadmahin mo na muna hanggat wala ka pang pambayad. Pero I suggest na kahit na anong utang natin ay bayaran natin, maging responsable tayo na mangungutang. Kung talagang wala ka ng pambayad, kahit yung principal amount ay bayaran mo. Pero kung talagang ipinost ka sa may Facebook at kung ano-ano na nga yung banta na sinabi sa'yo at dinamay pa yung pamilya mo, ay wag mo nang bayaran yan. Kasi mas malaki pa yung multang ibabayad nila dahil dyan sa mga harassments and threats na yan. Tandaan mo, ang legit na OLA ay hindi ganyan, hindi nangaharas. At dinadaan nila sa may legal na proseso. Ayan, tatawagan ka ng maayos ng agent. Ayan, kakausapin ka, tatanungin ka kung kailan ka makakapagbayad. At a-advisean ka pa nga ng may mahinaho na boses. Hindi yung talagang
Grabe, pagka may tumawag, tapos yung text ganito pa. At ayan, hindi pa nakontento itong Ola na to dahil hanggang gabi, ayan, 10 PM na, ito ang sabi niya. Kapag wala pa kaming na-receive na payment mo ngayong gabi, pasensyahan tayo, huwag kang matutulog, baka mamaya naliyab na yung bahay mo, madadamay pa ang mga walang kaalam-alam o kasalanan, mahiya ka naman. Tapos, ayan, kinaumagahan, biglang bumait. Magandang umaga, ano na balita dito sa utang mo? Anong oras ka magbabayad? O baka naman gusto mo, pakisuyuan ko pa itong FB friends mo at itong phone book mo. So, dito palang makikita mo na nakapipaste lang yung mga ginagawa nila kasi hindi naman nila ginagawa talaga. Kagaya nga nung kukontakin yung nasa may phone book mo kasi inabot na sila na kinaumagahan, hindi naman na-contact yung nandun nga sa may phone book mo. Siguro yung iba dito is, or yung tao na to is, naunahan na niya na 5 lang din yung nandun sa may phone book niya at wala na talaga silang matawagan. At ayan nga, may follow-up pa itong Ola na to. Sabi niya is, maaari nga daw nilang tawagin or kontakin yung mga kakilala mo sa may social media at sabihin sa kanila nga na magbayad ka daw ng utang mo. So wala ka daw matatago dahil may access sila sa may account mo, which is true naman talaga, kagaya nung ID, kagaya nung selfie mo. At huwag mo daw hintayin na ma-post pa yung picture mo. Ayan, yung verification picture mo sa barangay official page ng barangay nyo, pati na rin sa mga group ng buy and sell. Well, itong buy and sell is talagang nangyayari to. Marami ng mga na-post nga na hindi nakabayad sa utang at mga nagtatago sa utang. Pero etong ipopost daw yung verification picture mo sa barangay official page ay wala pa akong nakikita or nababrowse nga online na ipinost yung kanilang picture doon sa barangay official page nila. So, wala pang ganun. Pero itong buy and sell ay legit to na mayroon talagang na ipopost. At last naman na isinend ay, ayan, grabe to. Ang tigas ng mukha mo hanggang ngayon, hindi ka pa rin bayad dito sa utang mo. Siguro naman magtatanda ka sa gagawin ko. Eto, grabe to. Ngayon ko lang to nabasa sa lahat-lahat ng mga nabasa kong harassments or pagbabanta. Ito ang sabi niya. Total, kompleto tong detalye mo. I-order kita ng worth 25,000 sa may Shopee at Lazada. Gamit itong pangalan mo at address mo. Cash on delivery. Ayan, dami ko na din tong mga contact references mo na dinamay mo sa problema mo. Ayan, 1 PM kapag hindi ka pa rin nagbayad, asahan mo, malaking problema dadating sa'yo, pati sa pamilya mo. Kaya sinasabi ko sa inyo lagi ay itong mga screenshots na to ay pwede nyong magamit as proof na pagka nga tinutuon nila na in-order ka sa may Shopee at Lazada, ito yung ipakita mo na ayan, tinext ka nung agent at gawa-gawa lang yun ng agent. So, ayan, wala kang kasalanan dyan. Hindi naman ikaw yung umorder. At makikita naman yon sa my Shopee account mo kung meron ka talaga na wala kang in-order. So, ayun, pruweba mo to na hindi ikaw ang umorder at gawa-gawa lang yan ng agent. So, ayun, wag niyong buburahin yung mga nandyan sa my screenshots nyo, magagamit nyo yan. Lalo na pagka nag-report kayo. At ito ngang mga harassments na to ay galing sa my Mada Loan, Pera for You at V+. So, ayun, yung tatlo na yon. So, ayan, nagsama-sama itong Mada, Pera at V+. Grabe yan. Kaya kung ako sa inyo ay iwasan nyo yan or sabay-sabay nating i-report, i-mass report natin. At ayan, pwede nyo ding bisitahin si Madam Kiki Bautista. Ayan, tinutulungan niya yung mga OLA victims. Ayan, at marami din siya dyang mga pinopost na pwede nyong gawin at pwede nyong basahin para malabanan nyo nga yung inyong stress at depression din sa may pangungutang kasama ng may mga harassments nga kayong natatanggap. At ito naman pangalawa sa may fan pera, sabi niya is umabot talaga ng hanggang madaling araw so walang putol daw ang pagme-message sa kanya. At dito sabi pa is, ayan, umasol tao ka naman, galit na galit mga reference mo, hindi daw nila alam na ginagamit mo sila para makautang ka, kaya mag-isip ka, ang dami mong madadamay na tao sa utang mo dahil dyan sa pagtalikod mo sa obligasyon mo. At magpa-file na din daw sila ng report dahil sa pinaggagawa mo. Ayan, nagsanipwersa pa sila talaga nung mga nasa contact references mo kahit hindi naman totoo. Well, yung iba talaga is hindi nila alam ginagamit silang contact references, kaya dapat i-inform nyo yung mga tao, yung mga numbers na yan na ilalagay nyo pagka kayo ay mangungutang online. Para ayon, aware sila na kung may magte-text man ay dahil sa ginawa mo nga silang contact reference at pumayag sila. At sabi dito, ipapareport ko lahat ng information mo, antayin
hintayin mo yung pwedeng mangyari kapag napareport na kita. So dito, hindi ko naman alam kung saan daw nila i-report. Pero kagaya ng mga nababasa ko, hindi ka nila pwedeng i-report sa MyNBI. Ayan, walang ganyang mangyayari. So hindi nila kayang ipareport yung kahit na sino sa MyNBI dahil lang sa may nangutang ka. So dito nga sa may Fanpera is nawala na daw to sa may Play Store at sabi nung nag-text ay bayaran na lang kung magkano daw yung natanggap niya dun sa may link na isesend. Siguro sa may website or kung saan pa. Ang sabi ko naman dito is wag na wag mag-send ng bayad dito sa may number lang dahil baka mas lalo lang siyang ma-scam. Yan, mas okay na sa may app doon sa may Play Store or iOS ka magbabayad. So, hindi lang doon sa mga number lang. So, ito naman is sa Pinoy Peso. Simulan mo nang ingatan ang pamilya mo. Tapos, sa amin na buong details mo kung hindi ka magbabayad ng utang mo o makikipag-usap sa amin. At, ayan nga yung sabi, basahin nyo na lang. So, wag mong hintayin ang anak mo dahil lang sa perang inutang mo magbayad ka ngayon. So, scammer. So, tayo pa talaga yung naging scammer, ano? Nangutang lang naman tayo. Wala lang naman tayong pambayad. Tapos, sa halagang 2,000 pesos, idadamay na kung sino-sino pang mga kapamilya nyo. So, ayan, Pinoy Peso, wag na wag kayo diyang mangungutang. At sabi din dito is, buong pamilya mo ipopost ko magnanakaw sa Facebook page ng barangay at lugar nyo. Grabe, di ba? Pati buong pamilya. At yan naman ay galing sa may pera mo. Kaya ayan, wag na wag kayo ding magtatry dyan. At next naman, ito ay galing sa may V+. Ayan, ang kapal ng mukha mong mangutang, wala ka naman palang pambayad. So, kompleto yung detalye mo dito, ID at address mo kung saan ka nakatira. Ayan, napanood mo naman siguro yung pinadalhan na dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Kapag hindi ka nagbayad ngayon, bago mag 2:00 ng hapon, hintayin mo yung papadala ko sa'yo. Yan, tingnan natin ngayon kung saan aabot yung kakapalan ng mukha mo. Ayan, para malaman nyo kung totoo yung mga sinasabi nila, antayin nyo kung meron talagang ipapadala. Pagka wala ay talagang copy-paste lang to para lang bayad kayo. Pero kung wala nga talaga kayong pambayad is wala silang magagawa. Kung pumunta man nga sila sa may barangay nyo, then doon kayo mag-settle. Pero I'm sure hindi naman sila pupunta doon. At mas mainam nga, ayun, sabihin nyo din sa may barangay nyo na napakalaki ng interest na ipinapatong nila. Tapos 7 days lang pinagbabayad kayo. And wala pang due date, hinaharas na kayo. Ayan, ipakita nyo yung mga screenshots na yan. At yan nga ay galing sa may V+. And next naman, ito ay galing sa may Pera U-Bag on New Cash. Ayan. Ito ang sabi, iba't ibang Facebook page din ipopost ko pag mumukha mo. At sabi, ayan, at ayan, sabi pa, kahihiyan ngayon, sinisigurado ko yan pag hindi ka pa rin nagbayad ng utang mo ngayon mismo. O ayan, sahod mo ngayon, sabi mo, February 28 ka magbabayad. Ayan, mura, kalat lahat ng pagmumukha mo sa bawat comment box ng Facebook friends mo at iba't ibang Facebook page. Doon ko ipopost ang pagmumukha mo. Para maiwasan to, ayan, mag-deactivate ka na ng Facebook mo. Pati mga kapamilya mo, mas okay kung i-deactivate mo na din kasi baka doon ma-search yung mukha mo. At yun yung kuhanin para ma-post ka nga sa may Facebook page kasi legit nga yung mga ipinopost sa may buy and sell. So pagka ganito yung pangaharas, naku po, wag mo nang bayaran yan. At next naman ay sa may Peso Here. So dito, 3,500 yung ipinaloan pero 2,000 pesos lang yung natanggap. At sabi dito is, hindi company ang mag-a-adjust para sa'yo. So may cut-off time kami pag binigyan ka na umabot hanggang ngayon pero wala pa rin this time. Kapag hindi ka pa rin nagbayad bago mag 5 PM, pasensya na lang din po. Wala na kaming magagawa sa account mo kundi ipa-endorse po kayo sa higher department for reporting regarding on your unsettled payment. So sila mismo ang gagawa ng paraan para bayaran mo itong utang mo. Idadami ko contacts mo sa may utang mo. So, ayun, sige, antayin nyo na lang din yung mga sinasabi na yun kung totoo man. Pero I'm sure na hindi nila to magagawa. Ayan, mga panakot lang yung mga to. At meron pa, galing dito, kakausapin namin one by one lahat ng number na inilagay mo dito since hindi ka nagko-comply sa mga text and calls namin. So, ayan, lagi ko nga din sinasabi pagka meron sa inyong tumawag or nag-text, sagutin nyo kasi one way din yan na nag-reach out kayo sa kanya or dun sa my agent na yon, dun sa may company na yon, sinabi nyo na wala pa rin talaga kayong pambayad. Yan, para hindi nila masabi na umiiwas kayo sa kanila. At ito naman, galing sa may Pera at Happy Pera. Ito, napakagrabe na to. Sa kabila ng lahat ng pagpapaalala, time na para i-post ko yung live video mo dito kung paano ka mag-loan, mag-blink-blink, nakanganga. Side view, ipopost namin sa may Facebook page ng mga illegal drug user.
Ngayon mo ako subukan, lahat ng details mo nasa akin. Grabe to, no? Imbis na baka mainis ka, matawa ka na lang dito. Kasi kung ako din yun, mukhang tanga din ako nun habang nag-facial verification ako. Pero hindi naman nila to gagawin kasi pag ginawa nila yon, mas lalong hindi natin sila babayaran, 'di ba? Kasi grabe na yung panghaharas na to na gagawin sa atin. Ipo-post pa sa my Facebook page. Ayan, pagka na-post kayo, i-screenshot nyo din katunayan na talagang nagpo-post sila. Ayan, pruweba nyo din yan at huwag nyo nang bayaran. At ito namang isasabi, ayan, yan ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka nagbayad ng utang mo, sobrang kakapalan ng mukha mo. Yan, ingat, baka sa susunod na araw, balitaan mo naman siguro yung nangyayari sa mga sabungero, di ba? Hihintayin ko bayad mo ngayong bago mag 4 PM. Ayan, damay itong mga contact references mo, total kompleto detalye nila at sa'yo dito. Grabe naman tong shoot to kila, no? Parang napakatindi naman ng nagawa mong kasalanan, lalo na kung 1,000 lang naman yung inutang mo sa kanila. Ay nako, wag nyo nang bayaran to. At ito naman is galing sa My Zip Peso at Valley Loan. So, ito na nga, dito kayo pwedeng mag-report kung kayo ay nakapag-experience ng pangaharas galing nga sa mga lender. For banks and credit card, pwedeng sa Bangko Sentral ng Pilipinas kayo mag-reach out. Pero dito tayo, sa may lending and financing companies, online lending app, microfinance institutions, pwede nyo daw kontakin yung SEC at saka yung IC, Insurance Commission. At pwede kayong mag-email dito sa may National Privacy Commission. Ayan yung kanilang email. complaints@privacy.gov.ph and sa may PNP Anti-Cybercrime Group, pwedeng dito sa may acg@pnp.gov.ph at sa may NBI, pwedeng sa may kanilang official Facebook page, meron sila doon, and Department of Justice, Office of Cybercrime. So, eto yung kanilang mga email. So, yan, kung meron pa kayong mga harassment, ay i-comment nyo lang dyan kung anong ola yan para hindi na din mapahamak yung iba. So, ayun lang. Pagka kayo ay naka-experience na ganitong pangaharas, nako, wag nyo nang bayaran, deadmahin nyo na lang, mag-off SIM kayo, wag nyo silang pansinin kasi grabe sila, hindi naman sila legit, ganun pa silang mangharas. So, yun lang, thank you for watching.